Masayang araw, mga ka-PL! Ang sigaw po ngayon ng ating mga kababayan, karamihan po sa atin at dapat tuloy-tuloy na sigaw ito, mga kababayan, para matawagan natin ng pansin si Junior Marcos na bring him home. Ha? Pauwiin si Saldico dito sa ating bansa, mga kababayan. Alam niyo po kung bakit? Ay panoorin po natin itong paliwanag po ni Congressman Toby Chanco. Bakit nagkanda loko-loko na, nagkawindang-windang na ang national budget? Hindi lamang po yata hinala ng ating mga kababayan na itong si Saldico at Martin Romualdez ang may hawak ng pera ng ating bansa. Totoo ho yata, mga kababayan. Basta panuorin po natin at intindihin ho natin, mga kababayan, itong napakagandang paliwanag po ni Toby Chanco. Kaya ngayon, napakalala na ng korupsyon sa ating bansa. At syempre, wag din po nating kakalimutan, sangkot po si Junior Marcos dito, mga kababayan, dahil isa din ho siya sa mga pumirma. Pero ano ho nangyayari ngayon? Naglilinis-linisan na yung mama. Dalawa sila nung pinsan niya. Anong sabi ni Romualdez? Hindi daw po nila palalagpasin. Etong mga kurakot, mga kawatan sa kaban ng bayan. Sabi yan ni Romualdez, samantalang sangkot siya dyan, mga kababayan, naglilinis-linisan na. At ano sabi ng pinsan niya rin? Ano sabi ni Bongbong Marcos? Ganun din. Mahiya naman kayo. Aba, mahiya ka rin. Sangkot ka dyan. Akala mo, mapapaniwala mo ang tao sa mga drama mo? May paiyak-iyak ka pa sa bagong podcast mo? Hindi mo na kami mabubudol, Marcos. Hindi na. Isa ka pa, Martin Romualdez. Hindi mo na rin kami mabubudol. Dahil alam na ng karamihan kung ano ang pinagagawa ninyo. Kaya ngayon, napakalala na korupsyon sa ating bansa at napakarami ng mga mambabatas na nagsasalita katulad ni Toby Chanco. Eto, yung video niya, mga kababayan, ni Toby Chanco, paliwanag niya, napakaganda. Panoorin at unawain ho nating lahat. Eto na po. Para mas madaling maintindihan, yung NEP, National Expenditure Program, yan ang proposal ng gobyerno. Inaprubahan yan ng lahat ng department secretaries na papagkasyahin natin yung pera ng gobyerno, ganito natin gagastusin. Tapos, magiging HGAB siya. House General Appropriations Bill. Yung NEP to HGAB, may pagbabago yan. Okay? Yung pagbabago na yon, ang nagbago nun, wala nang iba. Si Small Committee. Okay. Tapos, magkakaroon ng HGAB to General Appropriations Act. Yung pagbabago doon, yun naman yung pinag-usapan ng BICAM. So that was where what I wanted to ask next. Kung di mo man mahanap sa HGAB, pwede bang makita sa BICAM? Hindi. Ang makikita mo lang sa BICAM is yung binago from, di ba, NEP, HGAB, GAA. Ang makikita mo sa BICAM is yung binago from HGAB to GAA. Yung binago from NEP to HGAB, nahandun lang yun sa small committee. The very powerful small committee. Okay. Okay, sasabihin natin, kunyari lumabas yung NEP. For example, ako susulat ako. Itong mga hindi na pondohan, baka pwedeng madagdagan. Di ba? Pero susulat ko for navotas. Ngayon, ang magdidesisyon nun, yung small committee. Got it. Okay. Diba? So, basically, kailangan malakas ka kay small committee. Basically, gano'n. Okay. Isa lang pupuntahan natin dito. Si Congressman Saldico na lang ang pwede magpaliwanag kung ano yung nangyari doon sa small committee noong 2025. Pero apat po sila, hindi ho ba, sabi mo? Tama. Pero ibig sabihin, dalian na natin. Di ba? Yung chairman, imposibleng hindi niya alam. Di ba?
Unless meron iba dun sa 3 pang-membro na magbo-volunteer na sila magsasabi. So who were the other 3? Senior Vice Chairman of the Committee on Appropriations at the time, Fela Kimbo. Okay. Tapos, Majority Leader at the time, Manix Dalipe. Right. And Minority Leader. Libanan? Libanan. Yes. O ngayon, sino ang chairman ng small committee, mga kababayan? Noong mga panahon na yun. Na nagsimula ang anomalya sa national budget. Walang iba, mga kababayan, yung ninanais po nating lahat na pauwiin dito sa ating bansa. Si Saldico, tama nga si BP Inday Sara, na ang may hawak ng budget sa ating bansa, 2 lang. Si Saldico at si Martin Romualdez. Ngayon, palibhasa, etong si Saldico, mga kababayan, kontratista na kongresista. Kaya sumasang-ayon, mga kababayan, na ang budget, paglaruan nila, lustayin nila. Kaya napakaraming proyekto nitong si Saldico na mga palpak, kagaya na lamang po ng mga flood control project, mga kababayan, kasi siya pala ang chairman ng small committee na isa rin sa makapangyarihan na baguhin ang budget at kung sino ang dadagdagan at kung sino ang babawasan. Kaya naman pala, mga kababayan, ngayon naintindihan nyo na kung bakit kinakailangan pauwiin ng bansa si Saldico. Dahil dito, mayroon siyang malaking papel na ginampanan na maaari niyang panagutin siya ng taong bayan, ikulong kung kinakailangan. Kaya nga ako nagtataka Sabi ko, bakit nakatutok na lang itong mga maanumalyang project sa mga diskaya? Teka, meron pong nawawala. Meron pong dapat panagutin pa maliban sa mga diskaya. Diskaya nga lang itong napupuruhan ngayon Hindi sa pinagtatanggol ko ang mga diskaya, mga kababayan. Kulang kasi yan. Nag-iisa lang, diskaya lang. Napakarami po ang mga magnanakaw. Kung hinahabol natin ngayon ang diskaya at gusto natin panagutin, paano tong mga ito? Meron po tayo nakakaligtaan, mga kababayan. Isigaw po natin araw-araw. Pauwiin si Saldico. Kung mapatunayan na meron ngang nagawang kalokohan itong mama na ito, panagutin, siyempre, at ikulong. Kaya ako naniniwala ako, mga kababayan Bagamat akin-akin lang ito, hinala ko lang naman ito, na malamang sa malamang itong si Saldico, sinadya itong palayasin sa bansa. Para hindi siya kumanta pagdating ng araw na kung iipitin siya sa mga investigasyon. Kasi pwede hong pakantahin itong mama na ito Ngayon, pag kumanta siya, napakarami hong madadamay. Sino unang-una? Siyempre, si Bangag. Pangalawa, yung pinsan niya. Sila po ang madadamay. Kaya ang ginawa siguro nila, mga kababayan, imbis na manatili dito si Saldico, ayun, layas ka muna, Adre. Magsakit-sakitan ka muna doon. Nakakapagtaka. Lumabas ng bansa, biglaan. Pagdating ng Amerika, biglang nagkasakit. Ang sabi ng kanilang spokesperson sa House of Representatives, meron daw medical treatment si Saldico. Di ba kadalasan, bago mag-travel itong isang elected official na mayroong gampanin at trabaho na maiiwan sa ating bansa, di ba magpapaalam muna siya. Meron munang inilalabas na advice mula sa kanyang doktor na kinakailangan niya mag-travel abroad para
gamutin kung anumang karamdaman meron siya. Pero kay Saldico ho, iba mga kababayan, lumipad muna siya. Lumipad muna siya, no? Bago nagsabi na, teka, meron palang medical treatment itong mama na ito. At kailangan niyang magpagamot sa Amerika. Huli na. Takbo muna. Takas muna. Bago sakit-sakitan, mga kababayan. Pauwiin. Si Saldico. Bongbong Marcos. Kung nagawa mong dalhin sa The Hague, Netherlands ang dating Pangulong Duterte na illegal, may tuturing ngayon na kidnapping, bakit hindi mo kayang pauwiin ngayon? Etong si Saldico na isa sa mga dapat managot dito sa mga korupsyon, na malalang korupsyon na nangyayari sa ating bansa. Gumawa ka ng paraan. Nasaan na yung sinasabi mong mahiya naman kayo? Ngayon mo patunayan kung talagang sincero ka sa mga sinabi mo noong nakaraang SONA. President Bongbong Marcos, gawan mo ito ng paraan. Pauwiin mo si Saldico. At meron siyang pananagutan sa ating bansa. Huwag kang maglinis-linisan dyan na kunwari galit ka sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa na ang gulo-gulo na, malala pati ang korupsyon. Umiiyak-iyak ka pa sa huli mong podcast, may paiyak-iyak ka pa. Akala mo makukuha mo kami sa drama mo na yan? Hindi na. Tapos na mo na, nabudol mo na kami. Di ba mga kababayan? Wari galit siya. Inikot niya lahat ng mga flood control project na mga palpak. Para sabihin siyempre na meron siyang concern at galit siya sa mga nangyayaring maanumalyang flood control projects. Hugas kamay. Hugas kamay. At yung pinsan mo, Mr. President, dapat mo ring kalabanin mo na yan. Ikanta mo na kung ano ang ginagawa nila. Paano nila nilustay ang kaban ng bayan. Meron pang padrama-drama din itong si Martin Romualdez, mga kababayan, sabi niya, hindi daw nila hahayaan na manatili ang korupsyon sa ating bansa. Anak ng tutsa. Kung hindi lumala, hindi kayo nagsalita. 3 taon na ang nakalipas, ngayon lang kayo nagsalita. Bakit? Kasi matatapos na ang termino ng pinsan mo, Romualdez, at nanganganib na kayo, na maaaring singilin kayo ng tao. Napakagulo na po ng bansa natin ngayon, mga kababayan. Kaliwa kanan na po ang kilos protesta na ginagawa. At hindi ko lang sure, may nabasa po ako sa balita o kumakalat ngayon sa social media, hindi yun sa balita, lilinawin ko. Sa social media lang, kumakalat kung gaano kaya ito katotoo, meron daw malakihang rally na gagawin sa September 13. Hindi ko alam kung pangungunahan ba ito ng mga DDS o ng mga militanting grupo. Basta, September 13 daw, mga kababayan. Ang nakakatakot ho dito, baka mga militanting grupo ito. O, kilala na po natin kung sino-sino yan sila. At ang nangyari katulad sa Indonesia, baka yung matinding komosyon, no? Magkapaluan, magkasakitan na. Baka mangyari yan. Magmasid ho tayo. Mga kababayan, mag-iingat din po tayong lahat. Baka mamaya akalain ninyo, mga DDS yan. Sumama kayo. Delikado na. Mahirap na, baka madawit na naman ang pangalan ng mga Duterte at sabihin nila, inutusan tayo ng mga Duterte para magkilos protesta. Walang ganon. Baka mamaya magkamali kayo. Bagamat gusto natin yung ginagawa nila dahil dalit din sila sa korupsyon kagaya natin. Pero mahirap na ho kasi
baka madala po yung emosyon natin, sumama tayo sa kanila, naloko na. Makitaan, lalo na yung mga kilalang leader ng mga DDS, mga vlogger, mahirap na, baka pagbintangan. No? Madadawit na naman ang pangalan ng mga Duterte dito at baka gawin pa nilang panlihis yan sa mga isyo. Huwag po nating tatantanan itong mga isyo tungkol sa korupsyon, mga kababayan, dahil napakalala na po. Uulitin ko po, huwag po nating titigilan at kalampagin natin si Marcos na pauwiin niya na si Saldico dito sa ating bansa. At meron namang magagandang mga ospital sa ating bansa. Bakit kinakailangan niya lumipad papuntang Amerika? Napapaghalatang tinago lang itong mama na ito. Sa akin lang yun maaaring merong nag-joke sa kanya na magtago ka muna. Lumayas ka muna ng bansa. At iipitin ka nila. Paano pag naipit ka? Ipit tayong tatlo. Di ba, mga kababayan? Akin lang naman yun. Pag-analisa ko lang naman yun. Ito pa isang balita, mga kababayan. Ayan habang nagkakagulo sa korupsyon, pinag-uusapan, mainit na pinagtatalunan at pinag-uusapan itong tungkol sa mga anomalya at korupsyon na malala na sa ating bansa, yung Ale, namumulitika na. Ano sabi niya? Senator Risa, bukas maging standard bearer ng oposisyon sa 2028 election. Risa, bago ka mamulitika at mangarap na maging presidente at tumakbong presidente sa 2028, tumulong ka muna. Tulungan mo muna. Ang taong bayan na ang sinisigaw ngayon, panagutin kung sino ang ulo nitong napakalalang korupsyon. Mag-ingay ka muna sa flood control project na maanomalya. Hikayatin mo din yung kapwa mo mambabatas na si Saldico na pauwiin dito sa Pilipinas at sagutin ang lahat ng mga itatanong sa kanya dahil isa din siya na dapat makalaboso. Itigil mo muna yung pamumulitika mo. Ganun din naman. Hindi ka rin naman mananalo, Oo, hanggang pangarap ka lang. Malabo pa sa sabaw ng pusit na manalo ka. Di hamak na napakalakas ni Inday Sara. Nako, hindi ka mananalo, itigil mo yung pangarap mo. Baka naman siraan ka na ng bait. Delikado yan. Baka may tama ka natin. Itigil mo yan. Hindi ka mananalo. Itaga mo sa bato, hindi ka mananalo. Tandaan mo yan. Isa lang ang sinasabi namin sa iyo. Matatalo ka, maiinidoro ka. Yan. Ito pa isa, mga kababayan. Ayan Maniniwala kayo dyan? 98.7% ng mga netizen suportado si PBBM. What? Saan suportado? Saan? Magtatanong kami sa mga netizen na kuno, suportado itong si Marcos kung meron makakapanood itong video ko na ito. Itatanong ko po sa inyo, saan nyo po sinusuportahan si Bongbong Marcos? Sa kanyang pamumuno? Sa kanyang pagiging presidente? Meron ba siyang nagawa? Meron ba siyang big ticket project? Wala bang korupsyon sa bansa natin ngayon? Di ba yung gulong-gulo nga ng bansa natin ngayon? Mismo siya pa nga nag-iikot sa mga maanomalyang flood control project dahil naniniwala siya na mayroong korupsyon. Pero ang totoo, isa siya sa mga pumirma dyan. Matagal na, isang taon, matapos umupo itong si Bongbong Marcos, hindi na siya sinuportahan ng karamihan. Katunayan nga kung hindi ako nagkakamali, 2 o 3 beses na nagkaroon ng press conference
itong mga tunay na mga loyalista, mga kababayan niya pa, nag-announce, nagpahayag na nag-withdraw na sila sa kanilang suporta sa mga Marcos, tapos ilalabas. Sino ba naglabas itong balita na ito? Wala na inilagay. Ipinakakalat ngayon sa social media na 98.7% suportado si Marcos. Diyos ko! Saan kayo kumuha ng datos? Makikita natin ngayon sa mga lansangan. Ang isinisigaw nga, Marcos resign eh. Paano masabing 98 ang sumusuporta sa kanya? Ay yung mga loyalista, nag-withdraw na ng suporta. Ayun pa lang. Gaano ba karami ang loyalista? Ba hindi biro? Napakarami din po, mga kababayan. Yung pa yung mga taga-suporta ng ama niya, na hanggang sa ngayon, isinuportaan siya. Kaso, noong mga nakaraang 2 buwan na nakalipas, nagpahayag na nag-withdraw na sila ng kanilang suporta. Di malaking kabawasan yon. Bakit to kumakalat? Bakit to kumakalat ngayon? Mga kababayan, panlihis pa rin to sa isyo. Ayun po ang dahilan dyan. Para ito ang mapag-usapan pero hindi po sabaw lang. Hilaw lang po ito, mga kababayan. Huwag po nating tantanan itong malalang korupsyon. Kung kinakailangan, lumabas po tayo sa kalsada. Mag-ingay po natin, kalapagin ho natin sila. Napanagutan nila at sagutin nila itong mga anomalya at malalang korupsyon na nangyayari na sa ating bansa. Dahil kung hindi, nako, delikado. Baka humantong tayo katulad na nangyari sa Indonesia at kapag hindi nakapagpigil yung ating mga kababayan, wag naman sana. Wag naman sana. Pero hanggat tahimik sila, walang napapanagot, walang nakakasuhan, walang nakukulong, patuloy na mag-iinit ang taong bayan at baka humantong tayo katulad sa nangyari sa Indonesia. Okay? Hanggang dito lang po. Maraming salamat. Mag-iingat kayong lagi at higit sa lahat, mahalin po natin ang Pilipinas.